Muli po ay isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Nawa ang biyaya po ng ating Panginoong Jesucristo ay sumaatin sa araw na ito ng pangangaral ng kanyang banal na salita. Mga kapatid, karaniwan ay narinig po natin ang kasabihang ang hindi marunong tumingin o lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Alam niyo po, ang kasabihang ito ay totoo sa maraming aspeto ng buhay. Ang isang taong hindi natututo sa karanasan o sa mga bagay na nangyari sa nakaraan ay maaari pong ulitin ang mga pagkakamali ng kasaysayan. Ganito rin natin pwedeng makita ang buhay spiritual. Ang pananampalataya ay nakaugat sa mga tunay na pangyayari ng ginawa ng Diyos. Ang ibig sabihin po, ang lahat ng pananampalataya ay nagmumula o nagsimula sa kasaysayan. Ang ibig sabihin nito, walang pananampalataya na meron tayo ngayon na hindi nagmula sa kasaysayan, lalong-lalo na ang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kung hindi natin babalikan ang kasaysayan, hindi natin malalaman ang kaganapan nito sa kasalukuyan. Kaya po mapapansin po ninyo kapag kayo ay nagbabasa ng Biblia, lalong-lalo na sa Lumang Tipan, inyo palaging mababasa ang salitang alalahanin. Palagi pong ipinapaalaala ng Diyos o inuutusan ng Diyos na alalahanin ng bayan ng Israel ang kasaysayan ng pagliligtas. Bakit? Dahil ang pag-alaala sa kasaysayan ay hindi lamang basta paggunita sa nakaraan, ito ay ang paraan ng Diyos upang palakasin ang ating pananampalataya sa kasalukuyan at bigyan tayo ng pag-asa sa hinaharap. Hindi na po tayo nabubuhay sa nakaraan. Ngunit kailangan nating tingnan ang nakaraang ginawa ng Diyos upang malaman natin kung paano tayo dapat mamuhay sa kasalukuyan. Sa pag-aaral po natin ngayong umaga, makikita natin na ang kasaysayan ay hindi lamang talaan ng mga lumipas na pangyayari. Bagkus, ang kasaysayan ay magpapakita sa atin ng katapatan ng Diyos sa kabila ng pagsuway at kasalanan ng tao. Ang kasaysayan ay salaysay ng katapatan ng Diyos sa kanyang pagtupad sa pangakong pagliligtas sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kaya ngayong umaga, medyo mahaba po ang ating talata. Ito po ay magmumula sa aklat ng Bagong Tipan sa Acts chapter 13 mula verse 13 to 42. Aklat ng mga gawa, kabanatang 13, talatang 13 hanggang 42. Bago nating basahin ang salita ng Diyos, tayo muna ay humingi sa Kanya ng karunungan para ito'y ating maintindihan. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos, ngayong araw na ito ay muli kaming magbubulay-bulay ng iyong banal na salita. Inaamin namin na wala kaming sapat na karunungan, gaano mang kataas ang antas ng aming pinag-aralan upang ang iyong salita ay aming lubusang maintindihan. Tanging sa biyaya po ninyo sa karunungang pinagkakaloob ng banal na Espiritu, maintindihan namin ang iyong salita. Kaya kami po'y nagpapakumbaba, nagsusumamo po sa inyong harapan na kami pagkalooban ng kakayanan na maintindihan ito, maunawaan ito, at higit sa lahat, maisabuhay ito. Para sa amin pong mga regular na bisita at sa amin pong mga bisita, first-time visitors ngayong umaga, Panginoon, pakiusap po namin, makapangyarihan kayong kumilos sa kanila upang kanilang makita ang napakagandang kasaysayan ng plano ng pagliligtas na nagkaroon ng katuparan sa Panginoong Jesucristo. Iligtas niyo po sila, Panginoon, ngayong araw na ito, na sa kanilang pagbalik sa kanilang mga tahanan, kanilang naintindihan ang napakagandang plano
ng kaligtasan na nagkaroon ng katuparan kay Kristo. Ito po'y aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Muli po, niya ko po kayong buksan ang inyong mga Biblia sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 13. At sa aming pong mga bisita, meron po tayong screen para makita po ninyo ang aking binabasa. At babasahin ko po ito, sundan po ng inyong mga mata. Nagsitulak nga sa Papo si Pablo at ang kanyang mga kasama at sumadsad sa Perga sa Pampilya at humiwalay sa kanila si Juan at nagbalik sa Jerusalem. Datapwat sila pagkataak sa Perga ay nagsidating sa Antioquia ng Pisidia at sila'y nagsipasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagsiupo. At pagkatapos ng pagbasa ng kautusan at ng mga propeta, ang mga pinuno sa sinagoga ay nagpag-utos sa kanila na sinasabi, "Mga kapatid, kung meron kayong anumang iaaral sa bayan ay mangagsalita kayo." At nakindig si Pablo at ang kamay ay ikinikiya na nagsasabi, "Mga lalaking taga-Israel, at kayong nangatatakot sa Diyos, magsipakinig kayo. Hinirang ng Diyos nitong bayang Israel ang ating mga magulang at pinaunlakan ang bayan ng sila'y nakipanayam sa Ehipto at sa mamagitan ng taas at unat na kamay ay kanyang inalabas sila roon. At ng panahong halos 40 taon ay kanyang binata ang mga kaugalian nila sa ilang. At nang maiwasak na niya ang 7 bansa sa lupaing Kanaan, ay ibinigay niya sa kanila ang kanilang lupain na pinakamana sa loob ng halos 455 taon. At pagkatapos ng mga bagay na ito ay binigyan niya sila ng mga hukom hanggang kay Samuel na propeta. At pagkatapos ay nagsihingi sila ng hari at ibinigay ng Diyos sa kanila si Saul na anak ni Kis na isang lalaki sa angkan ni Benjamin sa loob ng 40 taon. At nang siya'y alisin niya, ay ibinangon niya si David upang maging hari nila na siya namang pinatotohanan niya at sinabi, "Nasumpungan ko si David na anak ni Jesse na isang lalaking kinulugdan ng aking puso na gagawa ng buong kalooban ko." Sa binhi ng taong ito, ayon sa pangako, ang Diyos ay nagkaloob ng isang tagapagligtas na si Jesus. Nung unang ipinangaral ni Juan ang bautismo ng pagsisisi sa buong bayan ng Israel bago siya dumating. At nang ginanap na ni Juan ang kanyang katungkulan, ay sinabi niya, "Sino baga ako sa inyong akala? Hindi ako siya. Datapwat narito may isang dumarating sa hulihan ko na hindi ako karapat-dapat na magkalag ng mga panyapak ng kanyang mga paa." Mga kapatid, mga anak na lahi ni Abraham, at ang mga sa inyo'y nangatatakot sa Diyos, sa atin ipinadala ang salita ng kaligtasan ito. Sapagkat silang nangananahan sa Jerusalem, at ang mga pinuno nila, dahil sa hindi nila pagkilala sa Kanya, ni sa mga tinig ng mga propeta na sa tuwing Sabat ay binabasa, ay kanilang tinupad ang hatol sa kanila. At bagaman hindi sila nakasumpong sa kaniya ng anumang kadahilan ng sukat ipatay, gaymay kanilang hiningi kay Pilato na siya'y patayin. At nang maganap na nila ang lahat ng mga bagay na nasusulat tungkol sa kaniya, ay kanilang ibinaba siya sa punong kahoy at inilagay siya sa isang libingan. Datapwat siya ay binuhay na maguli ng Diyos sa mga patay. At siya'y nakitang marami ng mga alagad, ng mga araw, ng mga kasama niyang nagsiahon buwat sa Galilea hanggang sa Jerusalem, na siyang mga saksi niyaon ngayon sa bayan. At dinadalahan namin kayo ng mabuting balita ng pangakong ipinangako sa mga magulang, na tinupad din ng Diyos sa ating mga anak nang muling buhayin niya si Jesus, gaya naman ng nasusulat sa 2 awit, "Ikaw ay aking anak, sa araw na ito ay naging anak kita." At tungkol sa muling binuhay niya, upang ngayon at kailanmay huwag nang magbalik sa kabulukan, ay nagsalita siya ng ganito, "Ibibigay ko sa inyo ang banal at tunay na pagpapala ni David.
Sapagkat sinabi rin naman niya sa ibang awit, hindi mo ipagkakaloob ng iyong banal ay makakita ng kabulukan. Sapagkat si David, nang may paglingkod na niya ang kanyang sariling lahi, ang pasya ng Diyos ay natulog at isinama ang kanyang mga magulang at nakakita ng kabulukan. Datapuat, yaong binuhay na magmuli ng Diyos ay hindi nakakita ng kabulukan. Kaya maging hayag nawa sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng tao'y ibinabalita sa inyo ang kapatawaran ng kasalanan. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moses. Magsipag-ingat nga kayo na baka magsisapit sa inyo ang sinalita ng mga propeta. Tingnan ninyo, mga mapagwalang halaga, at mapaggilalas kayo, kayo'y mangagparam, sapagkat ako'y gumagawa ng isang gawa sa inyong mga kaarawan. Isang gawang sa anumang paraay hindi nyo paniniwalaan kung sasaysayin sa inyo ng sinuman. At pag-alis nila, ay kanilang ipinamanhik na salitain sa kanila ang mga salitang ito sa Sabat na susunod. Mga kapatid, binasa po natin ang salita ng Diyos sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 13, talatang 13 hanggang 42. Nawa ay pagpalain ng Panginoon ang kanyang natutupad na salita. Pinamagatan ko po ang ating mensahe ngayong umaga, si Kristo, ang katuparan ng kasaysayan ng kaligtasan. So, doon sa aming mga bisita, ito po ay ang kasaysayan ng pangyayari sa bayan ng Israel. Sa Acts chapter 13, mula po verse 16 to verse 41, ito po ang unang naitalang sermon ni Apostol Pablo na naitala sa Biblia. Actually, ito yung isa sa pinakamahaba na naitala na sermon niya sa Biblia. Sa sermon na ito, kung inyo napansin, nagsimula po siya sa pamamagitan ng pagsasaysay ng mga kasaysayan ng Israel at ganun din ay kanyang ipinakita ang pagliligtas ng Diyos sa bayan ng mga hintil na ito ay isang bagay na hindi naisip lamang ng Diyos. Hindi ito isang afterthought dahil sa tumanggi lamang ang bayan ng Israel, kundi ito po ay isang katuparan. Ito yung sukdulan, ito yung climax ng walang hanggang plano ng Diyos na pagliligtas. Ibig sabihin, mula pa sa pagpili ng Diyos kay Abraham, yung pagkapalaya ng Diyos sa bayan ng Israel sa bayan ng Ehipto, yung pagtatatag ng kaharian, hanggang sa pagdating ng Mesyas, unti-unting inihahayag ng Diyos ang kanyang layunin na magligtas ng mga tao mula sa lahat ng bansa, lahat ng lipi, at lahat ng wika sa pamagitan ng Panginoong Hesus. Hindi po plan B ang kaligtasan ng mga hintil. Nakatulad natin, tayo po ay kabilang sa mga hintil dahil ang mga Hudyo, ito yung mga ipinanganak sa Israel, lahi ng Israelita. Pag ikaw ay labas sa mga Israelita, ang tawag sa iyo ay hintil. At gusto kong sabihin sa inyo na hindi plan B ang ating kaligtasan. Dahil mula pa sa simula, layunin na ng Diyos na pagpalain ang lahat ng mga bansa sa pamamagitan ng binhi ni Abraham. Na ang tinutukoy sa binhi na Abraham, the ultimate seed of Abraham, is none other than the Lord Jesus Christ. Na sa pamamagitan niya ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Kaya nang makarating ang ebanghelyo sa mga hintil, hindi po ito paglihis sa plano ng Diyos, bagkos ito ay katuparan ng plano ng Diyos na marating ng kaligtasan maging ang mga hintil. Ang kaligtasan ng mga hintil ay hindi bunga ng pagkabigo ng plano ng Diyos. Ito po ay kasama
sa iisa at walang hanggang plano ng Diyos na isakatuparan ang pagtubos sa pamagitan ng kanyang hinirang na anak, at ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ipinakita po dito sa sermon na ito na ang Panginoong Diyos ay isang Diyos na tapat sa kanyang tipan, na sa kabila ng katigasan ng ulo ng mga Israelita, sa kabila ng paulit-ulit na pagsuway at pagrirebelde, sa kabila ng kanilang pagtanggi sa mga propetang ipinadala ng Diyos, sa kabila ng kanilang paghahangad ng isang hari na hindi ayon sa Diyos, sa kabila ng kanilang pagtanggi at pagpapapako sa ipinangakong Mesiyas, na natiling tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Ipinapakita lamang nito na hindi kayang hadlangan ng kasalanan ng tao ang walang hanggang layunin ng pagtubos ng Diyos. Ang tagapagligtas na kanilang tinanggihan ay siya ring tagapagligtas na itinakda ng Diyos para sa kaligtasan. Kaya bagamat siya ay kanilang ipinako sa krus, siya ay namatay at inilibing. Pero ang tagapagligtas na ito ay muling nabuhay mula sa mga patay. At sa pamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, tiniyak ng Diyos ang katuparan ng kaligtasan para sa lahat ng kanyang itinalaga na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, ang kasaysayan ng Israel ay hindi lamang basta kuwento na pwede nating balikan at basa-basahin, kundi kapag tayo ay nagbabasa ng kasaysayan ng Israel, dapat nating makita na ito ay kasaysayan ng katapatan ng Diyos at pagkabigo ng tao. At higit sa lahat, ito ay kuwento ng pagtatagumpay ng biyaya sa kabila ng kasalanan ng tao. Kung saan, habang ang tao ay patuloy na sumusuway, ang Diyos ay patuloy na tumutupad. Habang ang tao ay tumatalikod sa Diyos papalayo, ang Diyos naman ay lumalapit at isinasakatuparan ng kanyang pagtubos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, ang ating pag-aaralan ngayon ay isang pampalakas ng loob sa ating mga mananampalataya. Bakit? Dahil itinuturo nito sa atin na ang ating pag-asa ay hindi nakasalalay sa katapatan ng tao, kundi nakasalalay sa katapatan ng Diyos. Kung ang ating Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako, sa kabila ng mahabang kasaysayan ng pagre-rebelde ng Israel, lalong hindi niya pababayaan ang mga tinubos niya kay Kristo. Kaya ang ating kaligtasan ay sigurado, hindi dahil mahigpit ang ating hawak sa Diyos. Ang ating kaligtasan ay sigurado dahil hinahawakan tayo ng mahigpit ng Diyos. Ito yung napakagandang katotohanan na ating makikita sa ating teksto. Kaya ito yung mensahe na gusto kong makuha nyo ngayong umaga. Ang soberanong Diyos ng kasaysayan ay tapat na tumutupad sa kanyang planong pagliligtas at walang pagtanggi o kasalanan ng tao ang makahadlang sa katuparan nito sa pamamagitan ni Jesucristo. Ito yung makikita natin, ang Diyos ay soberano, kaya kaya niyang gumawa at siya'y magiging tapat sa kabila na tayo ay hindi matapat. Ito'y gagawin niya sapagkat siya'y mayroong plano ng pagliligtas. So ngayong umaga, meron tayong 2 puntos na pag-aaralan. Una, nagsimula sa kasaysayan ang pangakong pagliligtas, at pangalawa, nagtapos sa katuparan ng pangakong kaligtasan. So makikita nyo dito yung simula at yung katapusan. Pero bago natin simulan, yung first point natin, pag-aralan muna natin
Saan ba naganap yung pangangaral ni Pablo? Alam nyo, isa sa napakahalagang bagay, magkaroon tayo ng understanding. Saan ba yung context nito? Saan ba siya nangaral? Kung inyong matatandaan pa, lalo sa mga miyembro, yung Acts chapter 11 verse 19, si Bernabe ay sinugo ng iglesia ng Jerusalem para pamunuan ang mga mananampalatayang naligtas sa lugar ng Antioch. At kalaunan ay nakasama niya dito si Saulo. Pagdating naman sa Acts chapter 13 verse 1, sina Pablo at Bernabe ay sinugo ng iglesia ng Antioch para maging mga misyonaryo. Pero kung kayo po ay sumama sa akin sa pagbasa, inyong mapapansin sa verse 14 na sila ay nakarating uli o nakarating sa Antioch. Nagmula sa Antioch, tapos bumalik, nakarating sa Antioch. Now, gusto ko muna liwanagin sa inyo na magkaibang Antioch po ito. Yung Antioch na pinanggalingan ni Pablo at Bernabe ay Antioch ng Syria. Samantalang yung Antioch na tinutukoy sa verse 14 ay Antioch ng Pisidia. Ang sinaunang Antioch ng Syria, ito po yung modernong lungsod, modern city ng Antakya. Ito po ay matatagpuan sa timog bahagi ng Turkey, sa hangganan ng Syria. Samantalang yung pong Antioch of Pisidia ay nasa paligid lamang ng modernong bayan ng Yalva, nasa gitna. Yung isa nasa timog, yung isa ay nasa gitna, pero isang bansa pa rin to, Turkey, sa modern day. Ngayon, yung Antioch ng Pisidia ay malayo sa Antioch of Syria. Ito po kasing Antioch of Pisidia ay nasa isang elevated o mataas na lugar. Around 3,600 feet above sea level. Ibig sabihin mataas po ito, parang pabundok. At ito po isang cultural at commercial center at isa sa pinakamahalagang lungsod noon sa lalawigan ng Galacia. Na ngayon po yung Galacia, ito yung Turkey. Pero alam nyo, hindi naging madali ang paglalakbay dito ni na Pablo at Bernabe. Bakit po? Dahil mula sa Pirga ng Pampilya, kinakailangan niyang tahakin ang mabundok at delikadong mga daan patungong Antioch of Pisidia. Ang rutang ito ay kilala noon bilang isang napakahirap na ruta at higit sa lahat ay isang ruta na kung saan maraming mga tulisan at mga magnanakaw. Nung panahon pong yun ay usong-uso yung kapag may mga nanlalakbay ay kanilang hindi lang basta hino-hold up, pinapatay. Pero makikita nyo dito sa kabila ng panganib at sa kabila ng hirap, si Bernabe at si Pablo ay sumuong sa paglalakbay sa rutang ito para marting lamang nila ang Antioch of Pisidia sapagkat naniniwala sila na kailangang mapakinggan ng mga tao sa Antioch ng Pisidia ang Ebanghelyo. Kaya makikita natin dito na walang kapanganiban at walang kahirapan ang hindi susuungin ng mga misyonaryong ito upang maabot lamang ng Ebanghelyo ang mga taong wala pa kay Kristo. Bakit? Sapagkat naniniwala sila na hindi sila mananampalataya kung hindi sila nakakarinig at hindi sila makakarinig kung walang tagapangaral. Pero nabasa rin po natin sa ating talata na bago sila makarating dito, humiwalay na sa kanila si John Mark at bumalik na sa Jerusalem. Hindi natin alam kung anong dahilan. Wala na rin sinabi si Lucas na dahilan kung bakit itong si John Mark ay hindi na sumama. Bagamat mayroong mga scholars na nagsasabi na may mga possible reasons, but hindi ko na po yan tatalakayin. Nakita nyo po sa ating binasa, mahalagang maintindihan nyo ito, nung nakarating sila sa Antioch of Pisidia, sila ay pumasok sa mga sinagoga. Sa mga bisita natin ng sinagoga ay isang grupo ng mga lalaking Israelita, at least 10, na nagtitipon-tipon para mag-aral ng salita ng Diyos. Marami po mga sinagoga ng panahon na yon kasi marami mga Hudyo sa iba't ibang lugar. Ang ginawa ni Pablo at saka po ni Bernabe, pumasok sila sa sinagoga sa araw ng Sabat. Nung panahon na ng Sabat ay araw ng Sabado.
pero hindi para mangaral, kundi bilang bisita. At ginagawa po ito noon na Pablo bilang bahagi ng kanilang pag-ibanghelyo. Bakit? Dahil sa sinagoga nila matatagpuan ang mga makadiyos na Hudyo at makadiyos na Hintil. Dito nila matatagpuan yung mga taong may alam sa salita ng Diyos. Nakikita kasi na po sa Pablo na ang sinagoga ay ang captured audience. Nakikita niya ito na isang magandang oportunidad para maipangaral ang ebanghelyo. Alam nilang ang mga taong ito ay makikinig sa salita ng Diyos. Kaya tinitake advantage ni Apostle Paul at ni Barnabas ang ganitong opportunity. Ito ang pinakamagandang lugar noon para mangaral ng salita ng Diyos. Dahil ang mga taong nandoon ay sadyang nandoon para makinig ng salita ng Diyos. Kaya may magandang mga puntos tayong pwedeng matutunan sa pag-iibanghelyo. Sa mga nag-iibanghelyo, una, pumunta ka sa lugar kung saan nandoon ang mga tao. Pangalawa, mas mainam na mangaral sa mga captured audience. Ibig sabihin, yung mga audience na talagang makikinig. Lalong-lalo na kung mga taong ito ay nandoon para sa interes ng salita ng Diyos. At ikatlo, humanap ka at maghanap ka ng bukas na oportunidad para maipangaral ang ebanghelyo. Pero dito po, paalala ko lang sa inyo, lalo sa mga mangangaral, hindi ito nagtuturo na pwede kang pumunta sa ibang church at doon ka mangaral. Baka mapalaya sa gado kayo. Tandaan nyo, iba ang kultura nung panahon na yon. Ang sinagoga, ito po ay pagtitipon ng mga Hudyo para sumamba at mag-aral ng salita ng Diyos. At karaniwan noon, inaanayahan nila yung mga bisita, lalo na yung mga qualified men na magturo sa kanila. So halimbawa parang ganito, this is not a synagogue, this is a church. Pero sa kanila noon, kapag may mga bisita sila at alam nila na ito ay isang rabbi o isang guro, pagkatapos po nila ng ilang mga seremonya, aanayahan nila yung mga tao para magsalita. At ito po ay alam ni Pablo. So bagamat si Pablo ay bisita lamang, alam niya dahil siya isang rabbi o isang guro, alam niya na kapag siya'y umatin dito, siya'y patatayuin at siya ay pagtuturuin ng salita ng Diyos. Kaya ginamit ni Pablo yung opportunity na ito para mangaral. Kaya mga kapatid at mga bisita, nandito kayo ngayon. Ito yung pinakamagandang lugar kung saan ay papangaral ang salita ng Diyos. Dahil ito yung lugar kung saan tayo ay sasamba sa Diyos. Kaya ako po'y umaasa na kayo ay nandito ngayon. Una at higit sa lahat ay para sumamba at makinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi tayo nandito para matulog, para magkwentuhan, o para maghanap ng maipupula, o para maghanap ng makakakwentuhan lamang mamaya. Tayo po'y nandito para ano? Makinig ng salita ng Diyos. At simulan natin na pag-aralan paano nangaral si Pablo. Una, sinimulan niya sa kasaysayan ng pangakong pagliligtas mula verse 16 to verse 32. Sa pagtayo ni Pablo, isinanyas niya ang kanyang mga kamay. Medyo mahirap po yung pagkakatagalog dito, pero ang ibig sabihin lang po noong isinanyas niya yung kanyang mga kamay. Kasi usually, sa loob ng sinagoga, medyo maingay ang mga tao. Nung si Pablo na nagsalita, tumaas ang kanyang mga kamay. Tinawag niya yung atensyon ng mga tao. Tinawag niya ang atensyon ng mga Hudyo at mga Hintil. At sinabi niyang, makinig kayo. At saka nagsimula niyang isaysay ang kasaysayan ng planong pagliligtas ng Diyos. So anong papansinin natin dito? Sa pangangaral na ito, mula verse 16 to verse 32, ipinakita ni Pablo na ang Diyos ay kumikilos sa buong kasaysayan, lalo na sa kasaysayan ng kaligtasan, ng pagtubos. Hindi po si Pablo basta nagbigay na lamang ng kasaysayan ng Israel. Alam niyo, maraming mga tao kapag pinag-uusapan ng kasaysayan, boring. Maraming tao ayaw ng history kasi mga sinaunang bagay na yan.
Pero dito po, hindi dapat nyong makita na boring ang history, sapagkat sa magitan ng history na ito, makikita ninyo kung paano ang Diyos makapangyarihang gumawa para ang plano ng kaligtasan ay maisakatuparan. Hindi niya binanggit ang kasaysayan para magbigay lamang ng impormasyon na ganito yung nangyayari noon. Sa halip, ipinakita niya na sa likod ng bawat pangyayari, sa bawat henerasyon, sa bawat tagumpay, sa bawat kabiguan, merong kamay ng soberanong Diyos na gumagawa upang tuparin ang kanyang plano ng pagliligtas. Mula sa pagpili ng mga patriarka, pagpapalaya sa bayan ng Israel, pagliligtas sa kanila sa kanilang mga kalaban, pagpapadala sa kanila sa lupang pangako, sa pagbibigay sa kanila ng mga judges, sa pagbibigay sa kanila ng mga kaharian, sa pagpili kay David, hanggang sa pagdating ng Mesiyas. Hindi ito serye ng mga kwento na nagkataon lamang. Ito po ay serye ng pangyayari na pinalano ng soberanong Diyos upang matupad ang plano ng pagliligtas. Idinidiin dito ni Pablo na ang tunay na pangunahing tauhan ng kasaysayan ay hindi si Abraham, hindi si Moses, hindi si Joshua, hindi si Samuel, hindi si Saul, hindi si David. Ang pangunahing tauhan sa kasaysayan ng kaligtasan ay ang Diyos mismo. Siya ang nagplano nito. Kaya ang punto natin dito, ang Diyos ay soberanong nagkukontrol sa plano ng kaligtasan. Ang kasaysayan ng pagtubos ay hindi serye ng mga pangyayaring nagkataon lamang. Ito po ay nasa ilalim ng soberanong pamamahala ng Diyos. Kaya kapag binasa natin ang lumang tipan, paulit-ulit natin makikita ang pagkabigo ng tao. Nariyan na po yung nagkasala si Abraham, nagreklamo ang bayan ng Israel sa ilang, lumihis ng landas ang mga hukom, bigo si Saulo, nagkasala si David, nagimagsik ang mga hari, tumanggi ang mga Israel sa mga propeta, at sa huli tinanggihan nila ang Panginoong Yesus. Alam nyo, kung tao lamang ang ating aasahan, matagal nang nabigo ang plano ng kaligtasan. Kaya salamat na lamang at hindi ito nakasalalay sa tao, kundi nakasalalay sa plano ng Diyos. Dahil kung titingnan natin ang kasaysayan ng tao, napakasalimuot nito. Balit salamat, ang Diyos ay Diyos na matapat sa kanyang tipan. Ang Diyos ay matapat sa kanyang mga plano. Yung kabiguan po ng tao at yung mabuting plano ng Diyos, mahalin tulad natin ito sa isang hinahabing larawan, sa isang tela. Alam niyo po yung isang tela na meron drawing na ginamit yung mga panahi. Kapag titingnan natin yung likod noong tela, nung larawan, ang mapapansin niyo po doon sa likod, puro hibla, buhol-buhol, mga panahi, magugulo. Parang wala kang appreciation, parang pangit. Walang direksyon, walang disenyo. Ngunit kapag iyong tiningnan mismo yung harap, makikita mo yung isang napakagandang larawan na ginawa at binuo. Ganito po yung kasaysayan ng tao. Kapag titingnan natin, yung kasaysayan ng tao, pagkakasala, pagsuway, pagre-rebelde, katigasan ng ulo, digmaan, kaguluhan, kagutuman, ito'y parang likod ng isang telang hinahabi. Magulo. Ngunit sa harap nito, makikita ang tunay na plano ng Diyos. Ang isang napakagandang plano ng Diyos ng kaligtasan kay Kristo. Kaya pagbulayan nyo ito, ang Diyos na kumukontrol ng kasaysayan ay siya rin Diyos na kumukontrol ng buhay natin ngayon. Mga kapatid, walang pangyayari sa buhay na labas sa mabuting plano ng Diyos. Walang pagsubok at mga hadlang na makapipigil sa mabuting layunin ng Diyos. Walang kasalanan ng tao, walang kapangyarihan ng sanlibutan, walang gawa ng kaaway ang kayang makasira sa mabuting plano ng Diyos para sa kanyang bayan. Kung paanong dinala ng Diyos ang kasaysayan ng Israel hanggang kay Kristo,
ganon din niya dadalhin ang lahat ng nakay Kristo sa kanyang kaharian. Kaya umasa tayo sa Diyos na may kontrol ng kasaysayan, ay ang parehong Diyos na may kontrol ng kasalukuyan at ng kinabukasan. Pakinggan yung sabi ni Pablo sa Philippians chapter 1 verse 6, na siya ring nagpasimula ng mabuting gawa sa inyo, ay siya ring magpapasakdal nito sa araw ni Heso Kristo. Nang ibig sabihin, ang lahat ng inintensyong plano ng Diyos magkakaroon ng katuparan kay Kristo. Kaya ang mensahe ni Pablo sa Acts chapter 13 ay hindi lamang tungkol sa nakaraan. Ito ay paalaala na ang Diyos ay soberanong naghahari sa kasaysayan at tapat na tinutupad ang kanyang plano ng kaligtasan kay Kristo. Now, there also one thing that you can observe dito sa Acts chapter na ating binasa. At ito po yun, ang ebanghelyong ipinangaral ni Pablo sa sinagoga ng Pisidia ay ang parehong ebanghelyo na ipinangaral ni Esteban sa harapan ng Sanhedrin sa Acts chapter 7 at ng ebanghelyong ipinangaral ni Pedro sa mga Hudyo sa Jerusalem sa Acts chapter 2. Ano ipinapakita nito? Ipinapakita lamang nito na nagkakaisa at hindi nagkakaiba-iba ang ebanghelyong ipinapangaral ng mga apostol at ng mga sinaunang lingkod ni Kristo. Iisa ang kanilang mensahe. At ang mensahe ni Pablo noon ay siya ring mensaheng ipinaparating ko sa inyo ngayon. Lalo na sa aming mga bisita. At ito yung mensahe ni Pablo. Si Jesucristo ang ipinako sa lumang tipan. Si Jesucristo ang ipinangako sa lumang tipan. Si Jesucristo ay dumating sa bagong tipan. Siya ay nagdusa para sa mga makasalanan. Namatay sa krus, inilibing, subalit siya'y muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon sa kasulatan. Isa ang mensahe ng kaligtasan mula noon hanggang ngayon. Ang kasaysayan na nagtuturo ng kaligtasan noon ay sa pamamagitan ni Jesus lamang. At hanggang ngayon, nanatili ang isang kaligtasan. Si Jesus pa rin ang paraan ng kaligtasan. Maaaring magkakaiba lamang ng tagapangaral, magkakaiba lamang ng lugar na pinangaralan, magkakaiba lamang ng tagapakinig, pero hindi nagbabago ang mensahe ng kasaysayan. Ang mensahe ng kasaysayan, si Jesus lamang ang tagapagligtas. Kaya ang sentro, ang punto natin dito, ang sentro ng pangangaral ng unang iglesia ay hindi ang tao, hindi ang karanasan ng tao, hindi ang politika, kundi ang kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ang napakahalagang paalaala sa ating mga mangangaral at sa ating iglesia. Ang tungkulin natin ay hindi gumawa ng bagong mensahe upang umayon sa mga tao, upang makaakit ng maraming tagapakinig. Ang tungkulin ng iglesia ay ipangaral ang tapat at parehong ebanghelyo na ipinangaral ng mga apostol ng bagong tipan. Kaya tandaan natin, ang tanging mensahe na may kapangyarihang magligtas ay ang mensahe ni Kristo na ipinako sa krus at muling nabuhay. Kaya sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 2, verse 2, sapagkat hindi ko inaakalang maalaman ang anuman sa inyo, liban na si Jesucristo na siyang napako sa krus. Kaya sa aming mga bisita, gusto kong sabihin sa inyo na may buong katapatan na ang layunin lang namin kung bakit kayo ay inaanyayahan ay upang ipakilala sa inyo ang kasaysayan ng kaligtasan ay natupad kay Kristo. At ang katuparan ng kaligtasan ay matatagpuan nyo lamang kay Jesus na namatay, inilibing, at muling nabuhay. Walang ibang paraan upang ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Hindi ang relihiyon mo,
Hindi ang ginagawa mo, hindi ang paniniwala mo, kundi yung kasaysayan na nagtuturo kay Jesus lamang. Kaya walang ibang daan patungo sa kaharian maliban kay Jesus. At pangalawa, nagsimula sa doon sa kasaysayan, pag-aralan natin, nagtapos sa katuparan ng pangakong kaligtasan. Mula verse 23 to 41, sabi ng 23, sa binhi ng taong ito, ayon sa pangako, ang Diyos ay nagkaloob. Pansinin niyo po ito mga kapatid, mga kaibigan, ng isang tagapagligtas, si Jesus. Hindi maraming tagapagligtas. Si Jesus ay hindi isa sa tagapagligtas. Ang sabi ng salita ng Diyos, si Jesus ay nag-iisang tagapagligtas. Kaya matapos balikan ni Pablo ang kasaysayan, dumating na siya sa pinakapangunahing layunin ng kanyang mensahe. Ang lahat ng ginawa ng Diyos sa nakaraan, ang pagpili kay Abraham, ang pagliligtas sa bayan ng Israel, ang pagbibigay ng kaharian, ang pagtatatag sa kaharian ni David ay humahantong lamang sa isang layunin, ang tagapagligtas na si Jesucristo. Ang buong kasaysayan ng pagtubos ay tumuturo sa isang tao lamang, kay Jesus. Ang buong kasaysayan ng banal na kasulatan ay tumuturo lamang sa isang tagapagligtas. Yun ay si Jesus lamang. Kaya sa mensahe ni Pablo, makikita natin kung paanong ipinakita niya yung mga mahalagang puntos na sinabi niya patungkol kay Jesus. Una, ang tagapagligtas ay ipinahayag ng isang tagapaghanda ng daan. Ito ay si Juan Bautista. Alam nyo, maraming taon na nung ipinangako ng Diyos na mayroong darating na tagapagligtas. Maraming taon na ang nakalipas na ipinangako ng Diyos na darating ang Mesiyas. Hanggang sa dumating ang isang propeta. At ang propetang ito ang siyang naghanda ng kanyang daraanan. Siya po ang kahuli-hulihang propeta ng lumang tipan. Siya si Juan Bautista. Siya yung nangangaral ng repent, for the kingdom of God is at hand. Siya yung nangangaral at nagbabautismo upang ihanda ang daan ni Jesucristo. Pero ang problema, eto, tinanggihan ng mga tao ang mensahe ni Juan Bautista. Tinanggihan ng mga tao at pinatay ang mga propeta. Kaya ano nangyari kay John the Baptist? Pinaguto ng ulo. Pagdating natin sa verse 27, 29, ang tagapagligtas ay tinanggihan at pinatay ng tao. Hindi lamang po yung propeta na naghahanda, kundi mismo yung tagapagligtas na ipinangako ng Diyos ay pinatay. Sa kabila ng malinaw na mga propesiya ng kasulatan, hindi kinilala ng mga tao sa Jerusalem si Jesus. Kahit na pinatotohanan ng huling propeta sa lumang tipan na si Jesus ang tagapagligtas, ang nakakalungkot ay ito, ang mga tao ay hindi naniwala. Alam niyo ba kung ano nakakalungkot dito? Lalo sa aming mga bisita, ang mga Pariseo ay parang mga pari sa lumang tipan, sa bagong tipan. Itong mga pari na ito ang araw-araw na bumabasa ng kasulatan. Pero alam niyo kung sino ang unang tumanggi na si Jesus lamang ang tagapagligtas? Yung mga pari ng bagong tipan. Araw-araw nilang binabasa ang Biblia, pero tinatanggihan nila yung itinuturo ng Biblia na ang tagapagligtas ay si Jesus lamang. Ang itinuturo nila, magpakabait ka. Ang itinuturo nila, sumunod ka sa batas ni Moses. Ang itinuturo nila, gawin mo ito, gawin mo yan. Pero ang sabi ng Biblia, hindi. Ang tanging paraan para tanggapin ka ng Diyos ay kay Jesus lamang. At dahil hindi nila matanggap na si Jesus lamang ang tagapagligtas, alam nyo ang ginawa nila?
magkaisa sila. Ipinapatay nila si Jesus. Alam nyo ba kung sino ang nagpapatay sa Jesus na ating sinasamba? Ang mga Pariseyo na ayaw maniwala na siya ang tagapagligtas. Sa gayon ding paraan, ang mga tao sa kabila na marami ay naniniwala sa Biblia at nagbabasa ng Biblia, pero patuloy na tinatanggihan na ang tanging paraan ng kaligtasan ay si Jesus lamang. At ito isang paalaala lalo na sa aming mga bisita ngayong araw na ito. Ang patuloy na pagtanggi kay Jesus bilang tanging Panginoon at tagapagligtas ay gaya ng pagpatay sa Kanya sapagkat hindi ka naniniwala sa katotohanan ng sinasabi niya. Kapag ikaw ay humahawak pa rin na ikaw ay tatanggapin ng Diyos sa mamagitan ng iyong ginagawa, sa mamagitan ng iyong relihiyon, sa mamagitan ng iyong mabuting pakikitungo sa tao, parang pinapatay mo si Jesus sapagkat hindi mo pinapaniwalaan ang katotohanan ng Kanyang itinuturo. Ang akala ng mga taong ito, dahil naipapatay na nila ang Mesiyas, sila'y nagtagumpay. Pero ang sabi ni Pablo, hindi. Bakit? Ang tagapagligtas ay muling binuhay ng Diyos. Mula verse 30 to verse 37. At mga kapatid, ito yung sentro ng mensahe ni Pablo. Datapwat siya ay muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Ang krus ay hindi kwento ng katapusan. Ang kamatayan ay hindi nagtagumpay laban kay Kristo. Sapagkat ang Panginoong Yesus sa kabila na siya ay namatay, ay muling nabuhay mula sa mga patay. Pinatotohanan ito ng mga saksi noon. Yung binasa natin sa scripture reading kanina, yung dalawang lalaki na papuntang Emmaus ay nagpatotoo na si Jesus ay muling nabuhay at hindi lamang siya. Mahigit 500 mga tao ang nagbigay ng patotoo na si Jesus ay muling nabuhay mula sa mga patay. At ito ang pag-asa. Ito ang pag-asa ng mga mananampalataya. Si Kristo ay muling nabuhay. Alam niyo po ba na kung si Kristo ay hindi muling nabuhay mula sa mga patay, walang kwenta ang ating ginagawa? Yung aking pagsigaw dito para ipaliwanag sa inyo ang katotohanan ng salita ng Diyos ay walang kabuluhan kung si Kristo ay hindi muling nabuhay mula sa mga patay. Sapagkat ang pag-asa ng tao ay walang halaga kung umaasa ka sa isang patay. Kung ang Diyos na ating sinasamba ay patay, walang saysay ang ating ginagawa. Pero hindi siya patay. Si Kristo ay hindi na natili sa kuweba ng kamatayan. Si Kristo pagkalipas na 3 araw ay muling nabuhay upang ang sino mang tao na magtitiwala sa Kanya ay maaring umasa na mayroong buhay na walang hanggan. At sinabi ni Pablo, ano ba ang pakinabang ng tao kay Kristo? Etong sabi niya, verse 38, ipinangaral niya na may kapangyarihan si Kristo na magpatawad ng mga kasalanan. Si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang magkaroon ng kapatawaran ng ating kasalanan. Mga bisita namin, ang pinakamalaking problema ng tao ay hindi ang iyong pera, hindi ang iyong asawa, hindi ang iyong anak, hindi ang iyong manugang o ang iyong biyanan. Hindi yan ang pinakamalaki mong problema. Ang pinakamalaki mong problema ay ang iyong kasalanan. Dahil ang iyong kasalanan ang magdadala sa iyo sa impyerno. Kahit pa ang sabihin mo, ito ay kakaunti, ito ay marami, pareha sa harapan ng Diyos, ikaw ay nagkasala. At kapag ikaw ay namatay ng walang kapatawaran sa iyong kasalanan, siguradong sigurado ang banal na kasulatan, ikaw ay parurusahan.
Sa maniwala ka at sa hindi, sa alamaman mo man o hindi, ang kabayaran ng iyong kasalanan ay kamatayan sa impyerno. Kaya ang problema ng tao ay ang kanyang kasalanan. At ang malaking problema pa ng tao, wala kang kayang gawin para ang iyong kasalanan ay mapawi. Sana wag kayong nag-iisip, lalo sa aming mga bisita ngayong umaga, na dahil umatin kayo dito, pag uwi ninyo, nabawasan na ang kasalanan ninyo. Meron kasing ganyang paniniwala na kapag sumisimba, nababawasan ng kasalanan. Tara, simba tayo doon sa Baptist. Bawasan natin ang konting kasalanan natin. Wala pong mababawas kahit katiting na kasalanan ninyo sa pagdalo nyo dito. Pero pwedeng mabawasan at maubos, malinis ang lahat ng kasalanan nyo kung ngayong araw na ito ay tatanggapin nyo ang katotohanan na si Jesus na ipinangako sa kasaysayan, na nagkaroon ng katuparan sa bagong tipan, na si Jesus ay namatay, inilibing at muling nabuhay. Kung ikaw ay buong pusong aamin ng iyong pagkakasala, kung ikaw ay buong pusong tatalikod sa iyong mga kasalanan, at ikaw ay mananampalataya na si Jesus ay tagapagligtas, ang pangako ng Diyos, patatawarin ka hindi lamang sa kaunti, kundi patatawarin ka sa lahat ng iyong kasalanan. Yan ang mensahe ni Pablo sa sinagoga. May kapatawaran ng kasalanan at ito ay sa pamagitan lamang ng Panginoong Yesus. Siya lamang ang namatay ng walang kasalanan, kaya siya lamang ang maaring magpatawad ng mga makasalanan. Kaya naman, ang lahat ng mga nagsisisi sa kanilang mga kasalanan, ang sabi ni Pablo ay ito, sa pamamagitan niya, ang bawat sumasampalataya ay inaaring ganap o pinapawalang sala. Ang maaari lamang mapawalang sala ay ang mga taong pinatawad ni Jesus. At ang mga pinatawad lamang ni Jesus ay ang mga taong lumapit sa Kanya at nagsisi. Maaring ngayong umagang ito, pumasok ka sa iglesyang ito, nang intensyon mo lamang ay gumampan sa iyong responsibilidad. Na ang tungkulin mo lamang, iniisip mo lamang, ako'y makadalo lamang ng panambahan. Pero mapalat ka, dahil ngayong araw na ito, napakinggan mo ang katotohanan. May kapatawaran ang iyong kasalanan kung ikaw ay buong pusong mananampalataya kay Jesus. Kaya kung pumasok ka dito ngayong araw na ito, na punong-puno ng kasalanan, nawabiyaan ka ng Diyos ng kaunawaan at umuwi ka na pinatawad sa iyong mga kasalanan sa pamamagitan ni Jesus. At tinapos po ni Pablo ang kanyang sermon sa isang babala. At ano yung babala ni Pablo? Hindi sapat na marinig mo lamang ang katotohanan. Ang kailangan, ikaw ay tumugon. Hindi sapat na alam mo na ngayon na si Jesus lamang ang tagapagligtas. Dapat ngayon, buong puso ka na magtiwala kay Jesus para sa iyong kaligtasan. Kaya sa aming mga kapatid at mga bisita, ang buong mensahe ni Pablo ay hindi umiikot lamang sa isang kasaysayan. Ito'y umiikot sa katotohanan ng ang kasaysayan ay nagdadala kay Kristo. Ang Diyos ay tapat na tinupad ang kanyang plano ng pagliligtas kay Jesus. Si Kristo ang pinangakong tagapagligtas. Siya ang ipinako sa krus, namatay at inilibing bilang tagapagbayad sala. Ngunit muling nabuhay upang patawarin at ariing ganap ang mga taong nagsisisi at sumasampalataya. Pero alam nyo ba kung anong pagkakamali ng mga Israelita noon? Tinanggihan nila si Jesus. Hindi nila pinansin si Jesus. Ang hamon ko sa inyo ngayong umaga, huwag mong ulitin ang pagkakamali ng kasaysayan. Huwag mong ulitin
Ang pagkakamali ng kasaysayan na ang mga Israelita ay tumanggi sa Ebanghelyo. Huwag mong ulitin ang pagkakamali nila na tinanggihan si Jesucristo. Dahil ngayon, ang mga taong tumanggi kay Jesucristo, ang mga Hudyo na tumanggi kay Jesucristo, ay nagdurusa na sa impyerno. Huwag kang tumanggi. Huwag kang gumaya sa kanila. Kaya ang taong hindi marunong tumingin sa nakaraan ay maaaring magkamali sa kasalukuyan. Pero ngayon, tiningnan natin ang nakaraan. May nakaraang mga taong hindi sumampalataya. At sa nakaraan, may mga taong sumampalataya. Ang hamon ko sa iyo ngayong umagang ito, huwag mong ulitin ang pagkakamali. Bagkos ngayong araw na ito, itama mo ang pagkakamali ng kasaysayan. Lumapit ka kay Jesus, buong pusong nagpapakumbaba na humihingi ng patawad at inaaming ikaw ay makasalanan, manampalataya ka sa Kanya. Ang mensaheng ito ay humahamon sa inyo na tumugon ka sa mensaheng ito na may buong pagsisisi at pananampalataya kay Jesus bilang tanging Diyos at tagapagligtas. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, ang kasaysayan ng pagliligtas ay napakayaman. Maliwanag naming nakita mula sa mensahe ni Pablo na may plano ng kaligtasan mula pa nung unang panahon. Dumaan po ito sa napakaraming pagsubok at paghadlang ng tao hanggang sa kanilang ipapatay mismo ang Panginoong Jesucristo, sa kanilang pag-aakalang kanilang malulupig ang katotohanan. Pero sila ay nagkamali dahil ang Panginoong Jesucristo, bagamat namatay, ay muling nabuhay upang tuparin ang kasaysayan ng pagliligtas. Siya'y namatay, inilibing at muling nabuhay upang patawarin ang mga kasalanan at ariing ganap ang mga sumampalataya. Panginoon, dalangin ko po sa aming mga miyembro ngayong araw na ito na sana makita namin ito bilang isang magandang mensaheng iparating sa mga tao. Pinalano ng Diyos ang kaligtasan at ito'y si Jesus lamang. Nawa magkaroon kami ng lakas ng loob, magkaroon kami ng tapang at kasigasigan na ibahagi ito sa mga kaibigan, mga kakilala, at mga tao. At sa aming mga bisita ngayong umagang ito, Panginoon, nagsusumamo po kami sa inyo, nagpapakumbaba kaming lumalapit sa inyo. Silang mga makasalanang dumating dito ngayong araw na ito. Silang mga makasalanan na parurusahan po ninyo dahil sa kanilang kasalanan. Silang mga makasalanan na walang kayang gawin para ang kanilang kasalanan ay mapawalang sala. Ngayong umagang ito, O Diyos, mangusap po kayo sa kanila na kanilang maintindihan ang kapatawanan ng kasalanan ay wala sa relihiyon, wala sa mabuting gawa. Ito ay na kay Jesus sa kanyang tinapos na gawa sa krus. Panginoon, iligtas niyo po sila. Bigyan niyo po sila ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. I-convict niyo po ang kanilang puso para sila'y magsisi. At bigyan niyo sila ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Habang lahat tayo po ay nakapikit at nakayuko, kung naging maliwanag sa iyo ang mensahe na inyong napakinggan ngayong araw na ito, huwag niyong hayaan na matapos ang pagtitipon na ito na walang pagtugon mula sa mensaheng napakinggan. Kaya sa loob ng ilang minuto, magkaroon tayo ng katahimikan kung paano ka kinilos ng Diyos ngayong umaga, kung paano nangusap sa iyo ang kanyang salita. Huwag mong hayaan na ito ay mawalan ng kabuluhan. Tumugon ka ayon sa panawagan ng Diyos.
magkaroon po tayo ng ilang sandali ng pananalangin.